Jordan Clarkson take over sa Gilas para sa FIBA Asia Cup Championship. Mukhang magiging matibay ang rest back ng Pilipinas. No Justin Brownlee, no problem. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos ang naging masamang dagok sa ating national team na Gilas Pilipinas nakaraang buwan ay walang hiling ang lahat ng mga Pinoy basketball fans kundi ang makabawi tayo sa FIBA Asia Cup Championship. Matapos ang ating mga natamasang mga magagandang achievements last year ay tila nabura lamang ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng isang buwan. Masaklap na 1-5 win-loss record kasi ang ating naranasan last month. Kung sana yung matindi pa nga dito ay na-upset pa tayo ng national team ng Taiwan na Chinese Taipei na dati lang nating tinatambakan sa FIBA Asia. At ngayong nakafocus na ang sistema para sa FACC ay tila hindi nagiging madali mga bagay-bagay para sa ating national team. Nito lang ay maugo ngayon ang bali-balita na alanganin si Justin Brownlee sa Gilas para sa FIBA Asia Cup Championship. Dahil ngayon sa nagpositibo daw ito sa isang test para sa ipinagbabawal na substance. Dahil dito ay mukhang mapapatawa na naman ng suspension si Justin Noipy gaya ng nangyari sa kanya last 2023. Though ayon sa spin.ph ay hindi naman daw kasing haba ng 3 months ang magiging suspension ni Brownlee kung sakali ay doon na tayo sa pinaka-worst na mangyayari ang mawalan tayo ng Brownlee sa Gilas sa mismong FACC. Magiging kritikal para sa isang national basketball team ang mawalan ng isang naturalized player lalo na sa mga mabibigat na laro. Lalo na ang habol natin dito ay mga panalo. Kaya naman kailangan natin ang naturalized player o import sa FACC. Kaya papasok na nga dito yung may lalatag sa table na nag-iisa nating NBA kababayan na si Jordan Clarkson. Yes, dahil negatibo pa si Benny Boatwright at hindi fit si Ange Kwame ay kailangan na nating hugutin si Clarkson. Though magkaibang karakter sa laro ay aminin natin na the same lang na ibibigay na tulong ni Brownlee at Clarkson sa Gilas. Numero 1 na nga dito yung opensiba na kaya nilang i-feed sa team. Tulad ni Brownlee ay kaya din makapagtala ng 20, 30 at 40 points plus ni Clarkson sa ating national team. Na doubtful tayo na may ibibigay ni Ange Kwame kung sakali. Iba din kasi talaga ang dekalibring NBA player. Kontra sa mga malalakas na team sa Asia ay kayang-kaya ni Clarkson na maglatag ng mga malalaking opensiba sa Gilas. Kung kaya't no Justin Brownlee, no problem na ang mangyayari dito kapag naipasok pa sa usapin ang pagbabalik ng isa pa nating main man sa team. Ito nga'y walang iba kundi si Kai Sotto na nasa magandang proseso na ng pagpapagaling sa kanyang natamang injury sa pagsisimula ng taon. Matapos ang halos 3 months na pagpapagaling ay eto na nga si Kai. Nakakatayo at nakakalakad na ng maayos. Makikita sa mga footage nito sa social media mula mismo sa kanyang account na nagbubuhat na rin ito ng ilang mga heavy equipment sa gym. Ang tambalang Kai Sotto at Jordan Clarkson ang magbibigay ng ibayong lakas para sa Gilas sa FIBA Asia Cup Champ. Minsan na nating nasa kasiyahan noon sa ating pambansang kupunan. Yes, ayos na ayos ang tandem ni Kai Sotto at Justin Noipy. Pero kung no choice talaga at hindi makakalaro si JB ay best pick ng samang basketball ng Pilipinas si Jordan Clarkson. Mahirap din kasi magpabaya sa Asia Cup Championship ng FIBA. Dahil dito nakasalala yung slot para sa 2027 FIBA World Cup. Away naman natin upang makuha natin ang ating ultimate goal, ang makalaro sa 2028 LA Olympics. I'm sure no-brainer para sa kampo ni Clarkson kapag nilatagan ito ng call-up para sa ating pambansang kupunan. Lalo na sa ngayon at laglag na sa playoffs ang mother team nito sa NBA na Utah Jazz. Abangan natin ang mga susunod na updates para sa ating kababayan na si Jordan Clarkson, Justin Brownlee at Kai Sotto.